nag-aalab ang puso. Sino pa naman ang masayang ang minamahal ay iwan upang ang buhay sugal at makipagsapalaran. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa kung magkakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako ng mundo, lahat ng api at tinapuso, nag-aalab ang puso. Magkakaiba, magkaisa, dahil pare-pareho ang problema. Mas matatag kung tayo ay magsasama-sama-sama. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, hangad ay pagunlad ng bansa. Mabuhay ka, migranteng Pilipino, walang hindi magagawa, kung magkakaisa ang migranteng Pilipino. Saan mang dako ng mundo. At magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa atin dito lamang sa ating Radyo Migrante sa CHRY 105.5 FM, your leading source for diversity. Maaari nyo rin kami pakinggan sa www.chry.fm at i-click lamang ang Listen Live, Bell 5973, Rogers Digital Cable 945 o sa tunein.com sa inyong mga web browsers or sa inyong mga smartphones. Ang inyo pong makakasama ngayong gabi ay inyong mga tagapaglingkod na si Rhea Gamana, Jason Reyes, Ish Cabanya, Chris Sorio, Pet Cleto at Louie Keyanyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi. Radyo Migrante. Magandang gabi sa inyo lahat. Kompleto na naman ang barkada. Exactly. So, so ngayon, ano bang pag-uusapan natin ngayon sa Radyo Migrante? Pero yan ang pag-uusapan natin. Ang kailangan natin pag-usapan, yan raw decent jobs. Kasi sa Tagalog, decenteng trabaho. Pero kasi International Day of Elimination of Poverty no October 17. So, ibig sabihin kung may trabaho ka ba, pagka ikaw ba may trabaho, decente na. Ang trabaho mo, kabuhayan mo. At hindi ka na maghihirap pag may trabaho ka. At sa mga nagtatrabaho at pwede rin sa mga retirees yan, no? Pwede rin pag-usapan yun. Kasali din ako dyan. Kasali ka pa rin, Tita Pet. Okay. At ngayon po, ngayong araw na ito dito sa Radyo Migrante at sa buong CHRY ay meron tayong fundraising event, alam natin kung gaano kahalaga ang Radyo Migrante sa ating mga kababayang Pilipino. Ito lamang po ang tanging show sa GTA na nagpo-produce ng ganitong klaseng programa na napaka-progresibo at saka naririnig natin yung mga boses ng mamamayang Pilipino at ito po handog natin sa mga kababayan natin nakikinig sa labas ng bansa at pati na rin sa buong mundo. Kaya po ay humihiling kami sa inyo ng suporta na
patuloy suportahan ng Radyo Migrante sa pamamagitan po ng donasyon ninyo. Mahalaga po yung donasyon para ho sa pagpapatuloy ng programang Radyo Migrante at ang buong takbo ng CHRY Community at Radio. Nagsimula ito, Rhea, noong October 15 at hanggang October 25, ano? October 15 to 25, tama. So, paano tatawag ba sila dito? Tatawag po kayo sa 416-736-5656. Ulitin ko po, 416-736-5656. Tumawag po kayo at patuloy pong suportahan ng progresibong pagbabalita at ang CHRY Community Radio at ang alternative media. At bawat donasyon dyan, may matatanggap sila, Rhea. Exactly. Kung magdo-donate sila ng let's say $30, makakatanggap sila ng coffee mug. Ganda nun. Exact. Nakita ko na yan. Meron ba namang kape yun? O coffee mug? Hindi. Nainom na yung kape. So, kung magdo-donate kayo ng $50, may t-shirt. Kung 105.50 naman, meron kayong CHRY hoodie at saka mug. So, pwede po kayong tumawag. Nakabukas po ang ating linya ngayong gabi. So ngayon, $10 and above, yun ang may tax receipt. $10 and above, exactly. Thank you. Pagpapasalamat sa pagsuporta, Kaya tawag na po kayo. Exactly. Ulitin yung number. Sabi ng mga Pilipino, kailangan daw umpisahan kaagad yan ang pangate. Okay, ngayon ako umpisahan ko na bilang madalas na bisita ng Radyo Migrante. Ibigay ko na ngayon yung aking donation. Yay! Ayan, okay. Hindi ito mapupunta sa akin, mga kababayan. Mapupunta po ito sa CHY. Maraming Sino salamat, susunod? Chris Sorio, sa donasyon. Bibigay natin ito mamaya pagkatapos ng show. Wala akong cash pero nagpe-pledge na rin ako ng $20. Ayun. Para sa Radyo Migrante. Ayun. At syempre, para rin sa mga nakikinig sa atin, pabati lang, gusto namin batiin yung SFSA or Seneca Filipino Student Association. Congratulations sa inyong event last Friday and marami nakikinig, so binabati namin kayo. Ayun, magandang gabi sa inyong lahat dyan sa SFSA. Ayun, so bago tayo magsimula sa ating talakayan ngayong gabi ay news and headlines na tayo. Go ahead, Jason. So sa unang balita, US warship sinks 2 fishing boat in Subic Bay. Ito ay nagmumulat sa ABS-CBN News. The 2 fishing boats sank after being rammed by the USS Statham, an Arleigh Burke-class destroyer with 300 officers and crew. The victims were identified as Orlito Cochin, Julie Mendez, and Pampilo Bascal of Barangay Barreto, Olongapo City. A Subic Bay Metropolitan Authority report said that the U.S. warship was sailing out of Subic Bay after being towed and pushed by SBMA tugboats Ilonga and Aguila out of Rivera Pier when the ship hit the motorized fishing boat with a paddle boat in tow in the water of Kinabukasan, Subic. The fishing boats were badly damaged and capsized as a result of the impact, the SMBA said. The report also said that after setting out towards the open sea from port, USSS Statham sailed without picket boat escort, which is a must for departing vessels at Subic Bay. The Global Terminal Development Incorporation said that the shipping agent of the USS Statham is likely to face sanctions from both SMBA and the U.S. Navy, as per published report by the Subic Bay News, quoting the SMBA Law Enforcement Department. Ang susunod pong balita ay 1,500 Filipinos came after typhoon, Ottawa Now says. Ito po ay galing sa www.thestar.com. Approximately 1,540 Filipinos entered Canada as a result of the special measure as of October 2014, a Citizenship and Immigration spokesman said Thursday in an emailed statement. Another 269 applications were rejected and 519 cases are still being processed nearly 1 year after a typhoon decimated the Philippine city of Tacloban and neighboring villages on November 8, 2013. The aim of the fast-tracking program announced in the days after the disaster was to provide immediate relief to people in need, Minister Chris Alexander said at the time. The government's response came after the Star published an open letter to the minister. A segment aired on CBC radios as it happens, and the long-standing questions were posed during a scheduled Q&A with Alexander on Twitter. The minister had been
quote, unavailable for a 5-minute phone interview about the special measures over the past 2 weeks, according to his press secretary. The Citizenship and Immigration Canada statement said a total of 2,095 applications, quote, were approved and expedited under our post-typhoon special measures, unquote. This number includes applications that CIC proactively identified who were affected by Typhoon Haiyan but had applied prior to the tragedy on November 8, another quote. The approval rate for permanent residents was 95%, the statement said. In total, 810 Filipinos actually applied to have their visa applications fast-tracked under the special measures, CIC said. At sa atin namang panghuling balita, Filipina from La Union found dead after a Mississauga hotel fire. A Filipina mother who moved to Canada recently to find work to support her family in the Philippines is Mississauga's first murder victim of the year. Evelyn Bumatay Castillo, a 43-year-old resident of Thornhill, Ontario, was found without vital signs on Saturday evening following a fire inside a room at the Quality Inn. According to Mississauga Fire Platoon Chief Mike Corcoran, the fire was contained to a room on the second floor. First responders found Castillo without vital signs in one of the rooms. She was transported to hospital where she later succumbed to her injuries. Officers say the investigation and post-mortem results have revealed Castillo was a victim of foul play. Maraming salamat sa ating news and information. Kung kayon po ay naka-tune in lamang ngayon ay pag-uusapan po natin ano nga ba yung decent work, yung decent job at all that and more ay tatalakayin natin dito sa Radyo Migrante. At bago po lahat ay muli po kaming nananawagan sa mga patuloy na sumusuporta sa Radyo Migrante. Maraming salamat po at patuloy po nating suportahan ng progresibong pagbabalita kagaya po ng Radyo Migrante at ang alternative media na kagaya po ng CHRY Community Radio sa pamamagitan po ng pag-donate ninyo. Tumawag po kayo sa 416-736-5656. Ulitin ko po, 416-736-5656. Ang Radyo Migrante po ay nanalo na po ng spoken word programming dito po sa CHRY last year at kamakailan lamang po ay nanalo tayo ng first honorable mention under third language programming sa National Campus and Community Radio Association. Ito po ay dahil po sa suporta ninyo, mga kababayan po natin Pilipino. Maraming salamat po at tumawag po kayo ulit 416-736-5656 to pledge your donation po. Suportahan po natin ang Radyo Migrante at ang CHRY Community Radio. Kasi itong trabahong ito ay walang bayad. Ang exactly. Ginagawa natin production sa Radyo Migrante o ang CHRY ay volunteer run radio to. Exactly. Nabubuhay ito mula sa mga pledges at donation na binibigay ng mga listener at saka ng mga guests. Tama. Exactly. Dahil kung wala tayong radyo, wala tayong boses. Exactly. Agad ng $20 si Chong Perry. Yun. Di ba? Ako nakapag-pledge na rin. Kaya ikayatin natin. Yung mga kababayan natin na pledge. Okay, so si Tita Pet, ibibigay raw yung pension niya. Aling pension? Kung decente yung pension. Dissenting pension. Tama. Kailangan disegue. Kasi kaya si Tita Pet hindi makapag-dissenting birthday eh. Di ba? Walang dissenting pera, walang dissenting birthday. Di ba? Yun ang malaking debate namin kanina nung sabi, ano ba itong dissenting trabaho ng tuturuan? Ikaw na muna. Bakit ako? Di ba? Ang siguro ang magandang umpisahan natin, ano yung mga naging trabaho natin at sa tingin ba natin disente yon. Kasi ako nung umaten ako ng Good Job Summits ng Unifor itong nakaraang buwan, ang usapan din, ano ba yung good job? No? Yan ba meron ka dahil maganda ang sahod mo, mataas ang sahod mo, o nakakurbata ka, or ganda ng office mo, good job, no? Pero may nagsasabi na hindi yan ang kailangan may respect, may dignity. Kaya ako nung nagpakilala ako, sabi ko, I used to have a good job kasi I get paid well, pero lagi akong sinisigawan ng boss ko, kaya ayoko nun. Walang respect and dignity. Alis ako. Iniwan ko yung good job ko. Nag-precarious work ako.
Ano ba yung precarious work? Ano na yun? Ano ang precarious? Sa Tagalog yan na yan. Walang kasiguruhang trabaho. Dito, Pet, may sinabi kanina. Yan, peligrosong trabaho. Yun. Ang peligroso, ibig sabihin yan, di ba? May danger. Mapanganib. Mapanganib. May panganib na mawala. Na mawala o may panganib doon sa pagtatrabaho mo. May nanganganib ka. Kaya job security issue. Tanungin natin yung ating producer, anong klaseng trabaho meron to? Ano ba ang trabaho ng ato? Ang trabaho ko ay sa kahera ko sa isang tindahan. So ano bang tanong niyo sa akin? Yun Kamusta ang trabaho mo? Is it a good job? Is it a nice job? Maayos naman yung trabaho kasi ayon doon sa oras na nais ko. Okay. Siyempre marami pa akong nagagawa pagkatapos ng trabaho ko. Okay. So means you're happy? Masaya Relax naman ka, ako. ibig sabihin, relax. Oo. Pero wala ka nakakabayad ka ng rent, ganon. Nakakabayad naman. Ay, Okay. nagtutulungan naman kami ng kapatid ko eh. Walang Paano naninigaw ka sa'yo dun sa trabaho? Ano yung tanong? Walang naninigaw sa'yo sa Wala trabaho? Wala naman. Yan, Yun kasi, di ba? Sinisigaw ka na mabababaswala. Di ba? Labo, Yun, Wala yun ang mga naman. iba't ibang kondisyon. Pero sabi ko nga, paano yung mga ating mga migrant worker na minsan Yan. sabi nila, boy, ang ganda ang trabaho ko. Love ako ng employer ko, dinadala pa ako sa Florida. Ang mahirap nun, hindi nila alam na yung mga trabaho nila pag lumalabas sila ng Canada, walang hindi kasama yun dun sa requirement na 2 years. Pero Hindi employer sinasama daw yun. sila. Pero hindi, member of the family sila, Tita Pet. Yun ang Hindi, sabi, di ba? Ano bang ibig sabihin ng member of the family? Parang ang trato sa akin, di ba sa mga ibang kumpanya, yung mga family run business, ang sabi ng mga manggagawa, kagaya namin nung araw, sabi nung bagong dating ako nung maliit pa kaming kumpanya, this is a family business. The owner treat us like, kami ay bahagi ng pamilya. Pero alam mo, sa punto de vista naman ng mga professional, marami mga professional na dumating dito sa Toronto. Pagdating dito, ibang trabaho nila. May doktor, taxi driver. Okay. Bakit kaya? Bakit ganon? So, ang tingin nila doon, hindi decente yun kasi yung trabaho nila sa Pilipinas, pagdating dito, iba. So, Teka muna, ang journalist ba ay profession? Ewan ko, sagutin mo yan, Tita Pet. Nako, ewan ko kasi sa Pilipinas yan, profession yan. Pagdating dito, hindi ako makahanap ng trabaho bilang Tita Pet, sa Pilipinas, media yung mga professional. journalist, walang pinapatay yun at saka hindi maganda sahod nyo. Talaga peligrosong trabaho yun doon ngayon. Kayo Kaya nga ako malis, no? Hindi, tsaka kaya nga, ang tinatanggap mo, hindi naman sahod, envelope Tama. Di ba? Saka may mga nagtatrabaho dito, first world country na to, dalawa, tatlo. Ang Decente trabaho. ba yan? Hindi ko alam. Ayan. Kasi minsan sasabihin ng kapitbahay ko, maganda ng trabaho ko. 3 trabaho ko Oo. 7 Mm-hmm. days a week siya nagtatrabaho. Oo nga, pero ang hirap niyan, Day araw-araw siya nagkatrabahong ganon ng ilang taon. Tapos, panay cash ang bayad sa kanya. Paano yun? Okay. Pagdating ng old age, mo, at saka CPP mo, walang nakalagay doon. Si Jason, tanungin natin, Paano nagtrabaho mo? to youth worker to So, paano pagiging youth mo, na-enjoy mo ba yan kung nagtatrabaho ka kaagad? Well, obviously, ang isa sa mga nag-experience ko habang nag-aaral ay yung paano i-balance yung work and study, which mahirap. Mahirap. At saka gusto ko rin idagdag dun sa conversation regarding decent job ay yung, kasi we always say pag decente, kung decente yan kung maganda yung sweldo, pero yung sweldo, is it a living wage? Diba? Kasi we can talk about yung magandang sweldo, subjective pa rin yan kung ano yung maganda sa atin, pero we have to look at it from mabubuhay ka ba dun sa sweldo na tama yan tama yan, Jason, kasi ilan sa atin, kaya nga 3 trabaho kasi sabi nga iba, di ba, 3 na nga trabaho ko, hindi pa rin ako makabayad di ba? Magkano 70% daw ng ating kinikita ay napupunta sa rent pa lang, sa rent dito na yan. And at the moment ngayon po, and I'm sure some would know, yung minimum wage ngayon, if you're earning minimum wage, you're actually 19% below the poverty line here in Canada. So it's something to think about. Definitely. At may report tayo, yung gap between rich and poor nandito. Sige. Nabanggit ni Jason yan, sinasabi dito na Toronto has the second biggest gap in Canada after Calgary between the richest 1% and the rest.
Yan sinasabi dito. The average incomes of Toronto's richest 1% have risen by more than 80% since the 1980s. Yeah. Mabalik naman ako doon sa mga migrant workers, yung sinasabi mong ilang percentage ka mo? 1%. O doon sa poverty na group na yan, ilan doon ang kababaihan? Kasi ang migration ngayon, karamihan kababaihan, di ba? So, ilan ang andon sa poverty group na yan, kababaihan? Pero mabalik tayo dun sa konsepto ng decent wage, no? Sa Pilipinas kasi may konsepto ba tayo ng decent wages at saka ng decent jobs? Hindi, kaya nga ako umalis ng Pilipinas kasi alam ko yung trabaho ko ron, hindi sapat yun para pag-aralin ko yung 4 kong anak. Di ba? Ang hirap nun, no? Kaya sabi ko, kailangan kong pumunta ng Canada. Dahil sa Canada, libre ang education ng mga bata. At least yung pera kikitain ko mapupunta, may pambayad na ako ng rent, meron pa akong pang grocery, meron pa akong pang malling. Di ba? Ano Pang shopping. Ngayon may parang pa akong pan-load. Pero ito, gusto ko lang i-contextualize kasi lumalabas talaga, iba't iba yung konsepto natin ng decent job. Ngayon, lagyan natin to ng isang universal na definition. Kasi itong International Labor Organization, sinabi, ito yung decent job. Sabi, how can you know if your working conditions are decent? Una, kailangan daw merong prosperity sa job opportunities. Ibig sabihin, doon sa work environment mo, merong inaalaw ka na umunlad. Merong room for growth and improvement. Whether professionally at saka yung parang personal growth. Isang condition yon. Pangalawang condition ay rights at work. Ibig sabihin, ikaw ba ay kinikilala yung bilang isang individual na manggagawa, walang discrimination based on race, religion, gender, disability, sexual orientation, at meron ka bang karapatan magbakasyon? Kasi akong bakasyon ko noong araw, half day lang. Hindi ako makapagbakasyon ng kwan. Hindi ka pa bayad. Tapos, meron social protection din. Ano ibig sabihin ng social protection? Ito yung binabanggit natin pag nagre-retire na, kagaya ni Tita Pet. Meron social security, may pension, may healthcare, may income security, may sickness, may mga work injury, may maternity benefits. Isa yan. At ito pa yung pang-4, social dialogue. Ibig sabihin daw, doon sa work mo, may respect sa fundamental rights of freedom of association. Alam mo, tinuturo nito, Louie? Union yan. Union, ibig sabihin. Habang pinakikinggan kita dyan, bigla ko tuloy naalala ang mga yung sa collective bargaining agreement, pinag-uusapan ito. Ito yung ating inilalaban sa mga kapitalista. Ano yung ating mga karapatan sa trabaho, anong ating mga benepisyo na matatanggap. Ito yung dapat na sinusundan, lalo na ng mga kabataan. Dapat tayong ituloy natin yung pag-oorganisa ng pag-union, upang makuha natin ang ganitong dinidefine ng ILO, decent wages, diyan nakasalala ito yung pinakang reference actually dun sa mga CBA na dinudurog naman ng mga capitalist ng mga for profit siyempre. Kasi lumiliit na yung bilang ng mga union density na tinatawag. Kanina nung bago tayo nag-umpisa ng programa, kinukwento ko sa inyo kung ano nangyari sa Sweden. Sa Sweden, yung part ng good job strategy nila ay sa retail sector naging ang bargaining industry-wide. Hindi sa workplace. Kasi ang kadalasan ng bargaining natin workplace . So sa industry ng retail sector, ito yung mga napanalunan nila sa Sweden ng retail sector. 5 weeks of paid vacation. 5 linggo. Wow. Uy, sarap mo na umuwi ng Pilipinas. Right? Paid sick days and leave also paid by the employer. Paid sick days. Tapos alam mo ang parental leave. Kababait naman ng employer sa Sweden. Alam mo ang parental leave kung gano'ng katagal? 480 days. Wow. More than a year. Tindi Tapos may accessible childcare. Libre. Free healthcare. Tayo meron tayo ng ilan dito. Pero yung ating mga bakasyon, yung mga benefits na nakukuha natin, unti-unti nang nawawala. Hindi ba? Ngayon, anong nangyari nga tawag doon daw, sabi nila, National Collective Agreement. Hindi lamang
sa workplace. National collective. Pero sabi rito, nung tinitingnan ko, paano ginawa ng Sweden yun? Ha? Paano ginawa yun? Paano nga? Ayun. Ito raw, ito ang sabi. Tingnan mo yung unionization rate naman sa Sweden, 70%. So Ang 70% ng manggagawa sa Unionized. Ibig sabihin, kung walang union, walang magtutulak ng ganitong agenda. Di ba? Yun ang boses mo rito eh. Dito, boses natin, kundi union, Migrante Canada, o yung mga different advocacy groups. Tapos nagkaroon ng progressive taxation. Ibig sabihin, mahalaga talaga rin ang pagbabayad ng tax. Tapos ito pa, strong sense of solidarity. Social solidarity. Ibig sabihin, pagkakaisa. Paglaban natin yung ating karapatan. Tapos, rigorous public discussion. Itong ginagawa natin. Kailangan to madalas na nangyayari. Nag-uusap tayo, anong trabaho? Ba't mahalaga sa atin ang... Para makabuo tayo ng kolektibong sagot. Mamaya, aanin ko yung kaning lesson. In fact, actually, even maganda yung nabigay mong example Tito Perez sa Sweden. Pero dito rin sa Toronto, kung maaalala natin yung sa Rich Tree, just by Eaton Center, where ang story ay people who have been working there for almost 20 years, tinanggal, tapos lumipat in the same area. Pero dahil they're part of a union, napanalo nila. Hindi po ba? Pero may may binabanggit kanina si Ish, yung tungkol sa kwento mo Ish, yung pagkakapanalo ng sa enklabo sa Pilipinas. Oo, sa Pilipinas naman yung sa Special Economic Zone, yun sa NXP workers, yung mga gumagawa ng mga parts ng inyong mga cellphone, mga iPhone, mga semiconductors, na ipanalo din nila yung matagalan na demanda na magkaroon ng collective bargaining agreement with the management, with the company ng NXP. In fact, doon ako nagtrabaho sa enklabo na yon, ang tawag doon ay LISP o Light Industries and Science Park, nung una walang union diyan, pero kami bumutas doon yung Nippon Paint Union, and kami ang bumutas doon through the help of KMU. From KMU nagsama-sama na yan. Kaya isang malaking aral doon yung pag-oorganisa, pagpapalakas ng union. Tinataasan ni Rhea yung kamay niya. Hindi, kasi may tanong ako dahil so union, 'di ba? Kasi meron akong kakilala nagtatrabaho sa isang pabrika. So ang nangyayari kasi syempre gusto nila magkaroon ng union, pero ang problema kasi yung ibang mga manggagawa natatakot na magkaroon ng union. Bakit? Ganun. Dapat sana makakatulong yung union, 'di ba? Pero bakit natatakot yung ibang manggagawa na kasi sa aking karanasan, yung panunupil kasi kapag nagmiyembro ka kasi ng isang union, markado ka sa kapitalista. Unionista yan. Hindi na pwede ang unionista mag-organize yan. Kasi kalaban yan Yun ang nagiging dahilan kung bakit kinatatakot. Pero hindi dapat silang matakot dahil kung ang mga manggagawa ay kolektibong nagkakaisa, may lakas sila para ipaglaban yan. Kaya nga meron tayong tinatawag na collective bargaining agreement. Kaya nga collective, sama-sama itong pakikipagtawaran sa kapitalista para sa kanilang karapatan at benepisyo. Ito, Rui, di ba? Tanda mo, very recently, tinayo ng Labor Council yung Filipino Workers na Diverse Network. Meron Chinese Workers, Diverse Network. So, mayroong mga 100 Pilipino na miyembro ng iba't ibang union. Tapos, ang usapan nga namin, meron tayong 100 kababayan na magandang sahod, may union sila. Hindi ba gusto natin yung other 150,000 Pilipinos? Maging ganda rin ang kalagayan nila. Di ba? Kaya sasabihin, kasi kami may union, kayo wala. Teka, pwede ba nating ugatin yan? Bakit may labanan between yung manggagawa at saka yung kapitalista ang sinasabi mo at mga kumpanya? Ano ba yung pinagmumulan yan? Kasi yan sa pwersa ng production, di ba? Utubo ang usapin dyan So profits, So halimbawa sa $100, ang ibibigay lang ng kapitalista sa'yo, baka 5 cents lang. Kanila yung 99.5. Ganon sila kaswapang. Ngayon, dahil sa ganyang kalagayan sa produksyon, ipaglalaban ng mga manggagawa ang kanilang karapatan. Bakit? Kasi ang manggagawa ang may hawak ng produksyon. So sila ang may control ng produksyon. Pero sa bagay ng kapitalista, sila naman ang may hawak ng pera. Pero Louie, paano naman sasagutin yung sinasabi niya? Ako hindi ko na kailangan ng union kasi ang sahod namin parang union na. Ang benefits namin parang union na rin. Hindi na namin kailangan. Mahal kami na employer namin. Paano yun? Parang one of the family. Paano ngayon yan? Pero yun nga ang isang usapin na kinalulungkot natin sa mga kababayan. Kung bakit sila may ganong pagtingin. Tandaan natin na ang mga manggagawa,
lahat yan, pare-pareho tayong manggagawa. It doesn't matter kung ikaw ay isang doktor o isang inhinyero o lahat tayo worker. Nilagyan lang tayo ng label ng mga kapitalista para kontrolin ang tubo nila papunta sa kanila. Para kontrolin ang lakas ng yon, ng economic power na yon para sa kanila. So nagkakaisang uri tayo, uri manggagawa. Samantalang yung 1%, 80% yung pagtaas sa kanilang profit. Actually, ang pumapasok sa akin dyan is yung idea of equity versus equality. It's not enough to say that we should push for equality kung hindi naman pantay yung pagtingin sa atin sa sistemang to. So equity dapat. So kung equity, kasi yung mga kabataan dito between 16, 17, 18 years old nagtatrabaho below the minimum wage. Kasi kung lahat sinasabi natin, lahat tayo manggagawa, pantay-pantay tayo, bakit ganun ang trato sa kanila? Kaya nga isinusul, halimbawa itong Filipino Workers Network, no? Ang isinusulong din ito ay yung pagbubuo din na sa antas pa lang ng mga youth, dapat meron na silang union orientation, ano? Mula doon ay malalaman nila ang kahalagahan ng pag-uunyon at paano ito makatutulong sa kanila pagdating ng araw na sila ay magtatrabaho na sa mga planta, no? Mahalagang makita ng mga kabataan ang halaga ng pag-uunyon sapagkat ito lamang ang magsusulong ng mga kapakanan, kagalingan at mga benepisyong dapat ay tatamasahin ng ating mga kabataan. Pero tingnan mo anong resulta natin sa Toronto ngayon. Ang kabataan ngayon actually may pinakamababang sinasahod, no? Kumpara dun sa mga naunang mga matatanda, hindi naman si Tita Pet yun. Pero kumpara kay Tita Pet. Yung generation na yun. Di ba? Sorry, just ito stats lang actually regarding youth, age 15 to 24, 12% ang unemployment since pumasok ang Conservatives in 2006. Pero in Canada yon. Particularly dito sa Ontario, from 15 to 24, 17% ang unemployment rate ng mga kabataan. Tapos on top of that pa, lalo na kung ikaw ay nag-aral sa post-secondary, may utang ka pa. So, hindi ka na nga makahanap ng trabaho, you're also in debt by an average of $15,000 to $20,000. At alam mo ba ang ginawa ng gobyerno ng Canada para solusyonan yan? Bigyan sila ng tinatawag na yung temporary work generation o job generation, no? I think 50 or 500,000 ang bibigay sa mga kabataan, no? Mag-create ka ng sariling trabaho mo. Oo, pero mamaya after 6 months mawawalan ka na naman. So, walang ibinibigay na isang sustainable na job, no, para sa ating mga sa Pilipinas ang sagot diyan Di ba? Anong sagot sa Pilipinas diyan? Palaisin natin. Labor export. Labas kayo ng Pilipinas. Yun. Yun ang pag-asa nyo. Di ba? Kaya ang solusyon ang gobyernong Pinoy, ang solusyon nila, okay, yung mga nagrereklamo ng walang trabaho, bigyan na at palabasin sa Pilipinas at gawing mga migranteng manggagawa. Yan ang solusyon. Sa halip na magbigay sila ng trabaho sa ating mga kababayan, ay pinalalabas pa. Kaya nga yung migrante, palaging sinasabi, yung lack of decent jobs ang dahilan ng migration. Diba? Nakatali kasi hindi yan problema ng isang employer Problema ng isang gobyerno kung paano mag-create ng job na makakapagbubuhay sa atin. Diba? Kaya nga meron silang tinatawag sa gobyerno natin yung migration management ba yan? Or forced migration? Kasi hindi naman problema naman. Paano gagawin ng gobyerno kung gustong umalis? Kung gustong mamasyal, huwag pigilan. Kasi walang trabaho. Kaya ba't mong pipigilan? Speaking of migration, balikan lang po yung nabanggit ni Tita Pet kanina. Paano naman po yung mga kababayan nating under the temporary foreign workers, mga live-in caregiver, sila ba'y pwedeng mag-union and working condition? Itong mga nakaraang buwan na meet ko yung iba't ibang mga manggagawa, unang-una, sa ibang parte ng Canada, may mga nakita akong kontrata ng mga migrant workers nakalagay. Hindi sila pwedeng sumali sa union. Kasama sa kontrata. Hindi sa work permit, kundi sa employment contract nakalagay, hindi sila pwede. Condition of employment. At alam din natin, di ba Tita Pet, ang mga domestic workers at ang live-in caregivers ay hindi pwede magtayo ng union. Pero, hindi ibig sabihin, hindi tapos na yung laban doon, di ba? At halimbawa, ano yung nakikita natin pa pwedeng modelo? May mga nakikita tayong mga community chapter na mga model na ina-adapt ng ibang union o kaya yung community partnership with the union at saka community organizations na handala nga yung
national advocacy. Di ba? Fight ng working conditions. Tapos naman kasi pwedeng ilaban naman sa tawag dito, minimum wage campaign. Itaas natin. Pero yung mga migrant workers, nung naglilibot ako sa bandang Alberta at saka BC, maganda sahod namin. Meron kaming, ang housing namin, affordable. Iba, $5 a day ang bayad. Iba, $12 a day. Yan ang problema nyo eh. May benefit sila. After 6 months, ang problema nyo, status. Kasi pagka wala na kaming trabaho, wala rin kaming tirahan dito. Right? Ito ay okay lang kami hanggang ngayon. Pagkatapos niyan, o si Jason. Ayun, actually, since we are live on air, merong question on our Facebook page. This is from Don from one of the SFSA. Sabi niya, he is listening together with his friend, and he has a friend, she's a nurse in the Philippines right now. She's worried about joining a union apparently because they are dispensable, quote-unquote, without any repercussions on the employer's part. So parang bumabalik to sa usapan natin, meron pa rin takot pag yung nagjo-join ng union, pero paano natin to babakahin? Ito, si Louie, organizer to ng union sa Pilipinas. Ano ba ang kalagayan ng mga unionista ron? Alam mo, nung umalis ako sa Pilipinas, pinaglalaban namin doon yung 125 pesos across the board. Hanggang ngayon, hindi pa inaaprobahan. Ilan taon na yan? Ilan taon? 2002 ako dumating dito. Payat ka pa nung araw. Payat pa ako nung araw. No? Ngayon, ang isang dapat malaman ng mga kababayan natin ay, halimbawa, natatakot tayo sa union dahil hindi naman natin naintindihan ang union. Unang-una, kung wala siyang edukasyon, wala siyang union education, hindi niya maintindihan. Nung nag-oorganisa tayo ng mga manggagawa para lumaban para sa kanilang benepisyo at karapatan, kinakailangan natin na bigyan ng edukasyon ng manggagawa. Doon talaga nauuna yon. Yun ang basic, alamin nila ang kanilang uring pinanggalingan. Mahalaga 'yon dahil ang labanan dito ay uri sa uri, no? Kaya ako, chemist ako doon, hindi naman ako kabilang sa mga worker, pero nilapitan ako ng mga uring sa workers. Sabi, kung pwedeng mag-lead, sumama ako. Bakit? Kasi hindi naman to issue lang ng ikaw ay depende sa antas ng edukasyon mo. Ito ay sa uri na pinanggalingan mo. Worker ka. At ang sa planta, makikita at mararamdaman mo yon na ang labanan talaga dyan ay kapag ikaw ay namarkahan na sa union, iba na, hindi ka pinopromote, ayan ang mga ginagawa sa'yo, sinusupil ka, binibigyan ka ng mga suspensions, mga ganyan. Pero yung tunay at palaban ng mga union, katulad halimbawa ng ating mga kasama sa Kilusang Mayong 1, ay talagang talagang ilalaban niya ang mga manggagawa. At ang manggagawa ay lumalaban lamang yan kung siya talaga ay merong edukasyong tama. Dahil sa pamagitan lamang ng edukasyon, masusuri niya ng tama ang kalagayang kinabibilangan niya sa paggawaan. Kasi normal lang na matakot ka, di ba? Kasi mawawalan kang trabaho, paano na yan? Paano ako magbabayad ng rent? Paano ako di ba? Kaya mahalaga yun eh. Kasi ang panakot nila dun, welga sasabihin sa'yo na, pag nag-welga ka, wala kang trabaho. Sarado ng pabrika. Sarado ng pabrika. Lilipat na kami sa China. Sa LISP, tawag dyan, di maleta. Ang ibig sabihin, pag merong dyan, parang maleta, itay-tiklop, lilipat lang. Yun naman ang panakot ng kapitalista eh. Yan, yung panakot. Malapit na tayo magtapos sa ating talakayan ngayong gabi, pero ang tanong siguro ng mga kababayan natin, ano ang pwede nating gawin para magkaisa tayo? Ito siguro yung lesson na nakita ko yung lesson ng Sweden na halimbawa, sabi nila, lousy jobs can be improved through organizing and collaboration. Social rights, public policy should reach workers of all kinds. Lahat na manggagawa. Good jobs are about pay, sabing ganon, and working conditions, but also respect and dignity. Feeling good about what you do. Improving precarious job is key, but creating good jobs and humane jobs is also crucial. Yun ang ko. Yun ang aking piece. Ayun. Sa akin, ang pinakamahalaga talaga dito ay yung organisahin ang mga manggagawa. No, dapat tayo ay magkaisa at tayo sumama dun sa mga programa na makakatulong sa atin, na makapagmumulat sa atin kung saang uri tayo nakabilang, dahil mula lamang doon natin na malalaman at maintindihan kung ano talaga yung labanan ng sa pagitan ng kapitalista at ng mga manggagawa. Ang manggagawa nga, sabi na, sa buong mundo ay dapat nagkakaisa, magtulong-tulong, mag-organisa, mula sa
kabataang mga manggagawa, mula sa mga manggagawang nag-retire na, mga manggagawang nandito pa, dapat yan magkaisa. Isang uri laban sa uri. Oo, isang uri laban sa uri ito. At sa pamagitan lamang ng pagyakap natin sa ating uri, doon lang natin maintindihan kung ano talaga ang ating... Pero ang question nun pa, how do we reach class consciousness? Yun. Huwag rin natin kalimutan na yung mayroon ding task o responsibilidad ng mga gobyerno na gumawa ng mga policies para maiayos yan. Kasi kung ang mga gobyerno natin ay nag-hands off o kaya pinababayaan na lang yung mga korporasyon at mga may kapital na gawin kung ano gusto nilang gawin, at kahit na tayo ay lumaban ng lumaban, no, kung hindi makikinig din ng gobyerno, kailangan na sabihin natin sa kanila na gawin nila. Yun. Maraming salamat sa buong kolektibo ng Radyo Migrante sa... Mabuhay ang mga manggagawang migrante. Ayun. Mabuhay ang mga manggagawang Pilipino. Ayun, mabuhay tayong lahat. Up next po, ang ating Pulso ng Migrante, kung saan nakausap natin ang ilan natin sa ating mga kababayan kung ano nga ba ang decent work o decent job para sa kanila, at atin silang pakinggan. Ako nga pala si Roy. At ang trabaho ko sa Canada ay isang mekaniko. At para sa akin, ang isang disenteng trabaho ay kung alin masaya ka at tinatrato ka ng tama, at lalo sa lahat is kung saan bagay napapakita ng mga Pilipino kung saan sila magaling. Hi, magandang gabi po. My name is Gwendolyn, and for me, what a decent job means is yung talagang nagagamit mo yung skills mo. I'm an art student, and where I work in a business right now, it's not even related, and I really think I'm just wasting my time there. Hindi talaga worth it yung money na kinukuha ko from all the stress that I'm getting from all the people that I work with, kasama nila at sa mga customers. So even though I have no choice, I still have to go every single time of my work because I'm a working student, and that's what I really think, na kailangan mo talagang magtiis muna just to pay all your tuition, kahit na ganun yung environment ng workplace mo. And that's it. Thank you. Para sa akin, yung ideal job talaga is talagang nagagamit yung skill mo, and yung talagang nagagamit mo yung nalalearn mo sa school, kasi yung tuition hindi lang basta-basta. So I really think na talagang magagamit mo yun. Ako po si Jid Mireli Lagas Cabaldos. Dumating po ako dito sa Canada noong December 15, 2013. Ako ngayon po ay nagtatrabaho po sa company na tinatawag na Sweet Creation at gumagawa ng mga pastry. Para sa akin po, ang ibig sabihin ng magandang trabaho is pantay-pantay ang mga pagtrato at maganda ang sahod. Decent job for me is something that I would be proud to have. Basically, for my own, in my own perspective, it's something that I'm not being exploited for. It's not something that I work so hard not just to live. And, I want something that I would enjoy throughout my whole life, because like for the majority of my life, it's going to be something that I'm going to be doing, to feed me, to feed my future family, to feed, or even to donate money to those less fortunate than me. To me, having that decent job means not just earning money, but at the same time having pride in what I do, being treated equally in the workplace, earning as much as like the next person, and being able to, like I said, provide the necessities for my family, and I guess having that access to like the equal opportunities that they do, because like especially if like people from the Philippines come over here, migrate over here, we don't have the same opportunities as someone who's originally from here, who speaks the same language, who doesn't have any language barriers, who grew up here, who went to high school here. Even though you can say that we're more educated than them, we don't really get those things. So I guess to me, having a decent job would be mostly to be happy about what I do in all aspects, in all levels. Thank you. Ayun, narinig natin nating mga kababayan about sa decent job. Maraming salamat sa mga nakausap natin, no? Tita Pet, may dagdag ka ba? Anunsyo
Nananawagan ng mga kontribusyon ang grupong Akdaan para sa kanilang ikalawang aklat na ilulunsad sa Disyembre ngayong taon. Maaaring magpadala ng inyong mga likhang sining katulad ng maikling kwento, salaysay, sanaysay at tula at iba pang forma ng malikhaing panulat. Ang tema ng pangalawang aklat ay hinggil sa migrasyon at sa mga isyong tumutukoy sa buhay at karanasan ng mga migranteng manggagawa. Maaring ipadala ang inyong mga likha sa email na grupong akdaan, tuloy-tuloy lang, at yahoo.ca. GRUPONGAKDAAN at yahoo.ca. Hanggang sa katapusan ng Oktubre, taong kasalukuyan, o kaya'y tumawag sa numero bilang 647-985-5969 para sa mga karagdagang impormasyon. Ayun, Jason? Buhay ang mga manggagawa. May isa pang announcement. Nais ba ninyong maging bahagi ng kolektibong Radyo Migrante dito sa CHOY Community Radio? Halina't sumali sa Radyo Migrante Collective. Kung kayo ay interesado bilang volunteer, ay maaari kayong sumali sa mga pagsasanay at iba't ibang training na ibinibigay ng CHOY at ng programa. Ang mga bukas sa posisyon ay board operator, tagapagbalita, reporter or correspondent man, tagapagsaliksik, researcher at social media archivist. Sumulat lamang sa aming email sa radmig105.5fm@gmail.com o kaya tumawag sa numero bilang 647-281-0652 para sa iba pang mga karagdagang impormasyon. I-announce ko lang yung Multilingual Poetry Festival sa OIC sa October 24 between 5 p.m. to 8 p.m. Magbabasa po kami dito ng mga tula ni Tita Pet at saka ni Ish. Pwede po kayong dumalo, libre po ito kung kayo makakapunta. Ngayon na po itong Biyernes. Saan yan? Sa OIC? Sa OIC. Sinong kukontakin? Ito ay sa, hindi ko makita, no? Sa 255 Bloor Street West, Toronto, room 11-164. Sa room 11-164, ang kontakin nyo lang po si Yasid Ortega. Meron pong mga mga signs para makita nyo kung saan. At mamaya 11th floor ito siguro, no? At mamaya yung mga anunsyo na binanggit natin, ilalagay natin sa Radyo Migrante Facebook page. Jason? Yes, at saka pahabol rin ang Anak Bayan Toronto ay will be celebrating the 50th anniversary of Kabataang Makabayan sa November 29. So iniimbitahan namin yung mga FSAs, Filipino Student Associations. We'll be in touch with you shortly, but we're putting together a workshop. So dun sa workshop on student organizing. So kung merong mga interesado, please email us at anakbayan.toronto@gmail.com. Yun na. Okay. Dagdag lang na pagbati pala sa kaarawan ni Tita Pet. Yes. Kantahan nga natin. Kapatid ko rin si Kuya Noni sa October 24 at si kaibigan kong Joel Saracho. Ayun. Teka, sandali. Sige. Si Kuya Noni, October 22, si Joel Saracho, October 26, si Ish, katatapos lang noong October 5 at saka si Tita Pet. Ayan. Sarah Joy, Ate Maru. Okay. Sige nga, awitan natin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday everybody. Kasi lahat na Happy birthday to you. Buhay mo ring manggagawa. Ayun. Thank you. At saka siguro magpapasalamat lang po tayo sa sumusuporta sa CHRY with a Twist Catering, Great Canadian Bagel, Indian Flavor, Cucineta Italian Cafe at Norman Sue Bakery. At Choperi, may... gusto ko lamang na makiramay sa pamilya ng si Evelyn Bumatay Castillo, yung caregiver na namatay doon sa sunog sa Mississauga. Sana po kung nakikinig yung kanilang mga kamag-anak, pwede pong tumawag dito sa Radyo Migrante para malaman namin paano kami makakapagpadala ng tulong. Maraming salamat po. Numero 1-800-559-8092. Email migrantecanada@gmail.com. At uulitin po namin, mananawagan po kami ulit sa inyo, sa ating mga kababayan na nakikinig po at patuloy na sumusuporta sa Radyo Migrante at sa CHRY ay
Patuloy pong suportahan ang Radyo Migrante, ang CHRY at ang progresibong pagbabalita. Tumawag po sa 416-736-5656. Inuulit ko po, 416-736-5656. Patuloy pong suportahan ang progresibong pagbabalita at kung kayo po ay magdo-donate ng $10 to $20, makakatanggap po kayo ng pasasalamat mula sa CHRY. Kung $30 naman ay CHRY tea or coffee mug. Kung $40, either CHRY water bottle or baseball camouflage cap or beanie. Kung 50 naman po ay CHRY t-shirt. Kung $105.50 ay CHRY hoodie at saka mug. Kung $150 ay isang laptop bag at saka water bottle, at kung $200 ay isang laptop bag at t-shirt. So 20 premyo, ha? Dami niyan. Tawag na kayo. Unfortunately, wala. Huwag kayo magsawa mag-donate. Ang daming tatanggapin. At wag ko kayo magsawang sumuporta sa ating radyo. Nagregalo na kayo, meron pa kayo na i-donate sa Radyo Migrante. Pasalamat tayo sa mga nakikinig, sa kanilang... Magpapasalamat at patuloy tayong humihingi ng suporta sa kanila. Ito po ay volunteer run show. Tayo po ay nagbo-volunteer dito sa Radyo Migrante. Patuloy po tayo maglilingkod sa buong sambayanan. Kaya po patuloy po nating suportahan ang Radyo Migrante at CHRY Community Radio. Exactly. We've been here 7 years on this coming November. Malapit na raw ang anniversary, ha? Narinig ko, November anniversary. Exactly. Kaya happy anniversary, Radyo Migrante. At 7 years na po tayo naglilingkod sa sambayanan. Kaya yun ay pagkukuwi natin. Congratulations po. At saka counting. Ayun. So, doon po nagtatapos ang ating show ngayong gabi. Maraming salamat. Up next is Roy Green of Odyssey. Kaya po ang syempre ang ating patutugtugin ngayong gabi. Carl Ramirez. Syempre, maraming salamat, Carl Ramirez, ng Concerned Artists of the Philippines. Kailan tayo gagawa ng kanta natin? Tagal na nun, ha? Saka na. Eto, ang outro song natin ay syempre, ang Migranteng Pilipino, handog sa mga mamamayang migrante. Maraming salamat at magandang gabi sa ating lahat.